Pinuno ng Lambda Rho Beta Fraternity na itinuturong nasa likod ng hazing na ikinamatay ng San Beda Law student na si Marvin Reglos, posible nang mapatalsik sa eskwelahan. Nakikipag-ugnayan na rin daw ang pamunuan ng San Beda College sa kanilang mga estudyante sa pagtukoy sa iba pang miyembro ng naturang frat. Narito ang report ni Maki Pulido. Matapos ituring na ring suspect ng Antipolo Police sa pagkamatay ng San Beda Law student na si Marvin Reglos dahil sa umano'y hazing, nahaharap na rin sa expulsion proceedings mula sa San Beda College si Eduardo Escobar II, ang pinuno o Grand Rowan ng Lambda Rho Beta Fraternity. Inaalam na rin ng San Beda ang pagkakakilanlan ng may 30 miyembro ng fraternity at maging sila rin ay posibleng mapatalsik ng San Beda. Sa aming student code, yung membership in any unrecognized group that employs or uses violence is a ground for expulsion. So kung mapatunayan namin after due process na member ka nga, I will implement yung aming student handbook. Hindi kinikilala ng San Beda ang anumang frat sa universidad, kabilang na ang Lambda Rho Beta. Pero mga estudyante rin nila ang inaasahan nilang magturo kung sino-sino ang mga miyembro nito. And we are also counting on the collective support ng buong student body. Kasi without the help of the students, hindi naman namin kakayanin. Hindi pa diretsong inaamin ng Lambda Rho Beta Fraternity na sila ang nasa likod ng hazing na ikinamatay ng freshman law student na si Marvin Reglos. Pero ang San Beda College, sigurado na raw dito. Sa nakaraang interview, itinanggi rin ng fraternity na may sakitan o bugbugan bago makapasok ng kanilang samahan. Pero hindi naniniwala rito ang San Beda College of Law. It is not a sanctioned activity. It is not the policy of the fraternity to engage in such physical violence, and it has not been a tradition. Hindi dinay mong may hazing, may namatay nga. Ano pa bang mas proof na may hazing sa isang initiation? Diba? Kundi namatay na yung tao. Para sa unang balita, Maki Pulido reporting.